Ano ang Wi-Fi at paano gumagana ang wireless na koneksyon sa bahay? Naisip mo ba ang Wi-Fi bilang isang hindi nakikitang kable? Sa video na ito, ipinaliliwanag ko ng simple kung paano tumatanggap ng wireless internet ang iyong cellphone, o laptop sa bahay at ano ang magagawa kapag pumapalya ang network. Ano ang Wi-Fi sa isang pangungusap? Ang Wi-Fi ay grupo ng mga teknolohiya na nagpapahintulot ng palitan ng data gamit ang radio waves sa pagitan ng mga device at access point tulad ng router. Sa praktika, lumilikha ito ng lokal na wireless network para makapag-browse ka, manood ng video at magbahagi ng mga file. Paano na itatatag ang koneksyon? Nagpapadala ang router ng pangalan ng network, SID, sa hangin, ang pangalan na lumalabas kapag binuksan mo ang Wi-Fi list sa iyong device. Kapag pinili mo ito at inilagay ang password, nagkakaroon ang device ng internal address at nagiging bahagi ng network sa bahay. Nakikipag-ugnayan din ang router sa modem ng provider na siyang tunay na nagpapadala at tumatanggap ng internet data. Mga band, 2.4 EV sa lungat 5 EV at 6 EV. Maaaring gumamit ang network ng iba't ibang frequency. Ang 2.4 Yesu ay umaabot ng mas malayo at mas mahusay ang pagdaan sa pader. Ang 5 Yesu ay nagbibigay ng mas mataas na bilis ngunit mas maikli ang saklaw. Ang 6 Yesi, na ginagamit sa mas bagong bersyon, ay bumabawas ng congestion at nagpapaganda ng performance sa bahay na maraming device. Karaniwan, ang 2.4 ay maganda para sa saklaw at 5 o 6 mas mahusay malapit sa router. Mga channel at interference. Hinahati ang bawat band sa mga channel. Kapag maraming kagamitan sa paligid ang gumagamit ng parehong channel, maaaring maging hindi matatag ang signal. Microwave, Bluetooth at kapitbahay na network ay nakakaistorbo rin. Ang pagbabago ng channel o pagpili ng hindi mataong band ay madalas nagpapaganda ng kalidad. Seguridad, bakit mahalaga protektahan ang iyong network? Kung walang proteksyon, maaaring gamitin ng mga taong malapit ang iyong koneksyon o makita ang bahagi ng traffic. Paganahin ang malakas na encryption, LA2 o LA3, gumawa ng secure na password at panatilihing updated ang router. Iwasang gumamit ng open networks para sa mahahalagang gawain tulad ng pagbili o pag-login. Pagpapaganda ng signal sa bahay, practical na tips. Ilalagay ang router sa gitna at medyo mataas, malayo sa metal na bagay o malalaking appliances. Ang mga antena na nakaturo ng patayo ay nakatutulong para kumalat ang signal. Para sa mga fixed device tulad ng AE o console, gumamit ng network cable kung maaari. Sa malalaking bahay, mas mahusay kadalasan ang mesh system kaysa sa isang range extender. Kailan gagamit ng extender, repeater o mesh? Ang simpleng extender ay inuulit ang signal ngunit maaaring bumaba ang bilis. Ang repeater ay kapaki-pakinabang sa maliliit na dead spots. Mas mahal ang mesh ngunit nagpapanatili ng isang network, mas mahusay ang performance at mas mahusay ang coverage sa malalaking bahay na may mas kaunting pagbaba ng bilis. Karaniwang problema at mabilis na pagsusuri. Kapag mabagal ang koneksyon, i-test ang bilis, i-restart ang modem at router, tingnan kung may updates, bawasan ang mga nakakonect na device at palitan ang channel kung malakas ang kapitbahay na network. Minsan sapat nang ilipat ang device sa 5 GHz band para sa malaking pagbuti. Huling buod at susunod na hakbang. Ang Wi-Fi ay hindi nakikitang kable na kumukonekta sa iyong mga device gamit ang radio waves. Ang tamang pwesto ng router, tamang band at seguridad ay nalulutas ang karamihan ng problema. Kung gusto mo, maaari akong gumawa ng step-by-step para i-test ang signal sa bahay at hanapin ang pinakamagandang pwesto ng router, sabihin mo lang.